natira ng 150. Nung nangungutang ka sa akin, ang saya-saya mo, nakangiti ka pa. Ngayon sinisingil ka, nakamakaawa ka. Paano naman ako? May business din ako. Gusto ko rin kumita ng pera. Di na ata tinubuan eh. O 50 lang sa'yo. Okay na yan. Hello, boss. Magandang umaga. O, buti naman. Nakaayos mo ka magbayad ng utang mo. Haba ng listahan mo dito eh. Okay, sige, boss. Mamaya, daan ako sa inyo ha. Kunin ko dyan. Sige, sige. Bye-bye. Sino pa nga bang kinakabayad sa akin ng mga utang? Eto, di pa nagbabayad ng utang to. Pupuntahan ko nga sa kanila to. Para masagil ko ng haba na ng utang sa akin na ito eh. Hindi nagbabayad eh. Pupuntahan ko nga to, di nagbabayad ng utang to. Baka mamaya mataguan pa ako eh. Sana nandun siya. Para masingil ko na. Sakto siguro, nandun yun, umagang-umaga eh. Sana maabutan ko siya doon sa kanila. Isa pa lang nasisingil ko ah. Tumalang singilan ngayon ah. May tao. Bossing, pwede magtanong, dito ba nakatira si Christopher? Bakit? Ano kailangan mo? Eh kasi sisingilin ko sa utang, di pa kasi nagbabayad sa akin eh. Dito nakatira. Diyan sa nakatira? Oo. O sige, salamat, Okay. bossing. Thank you. Tao po! Tao po! Andiyan po ba si Christopher? Si kuya yun ah. Oo nga pala, may utang nga pala ako sa kanya. Di ko na nababayaran. Ano kaya gagawin ko? Patay ako nito. Kaso, tataguan ko kaya to. O harapin ko na lang. Harapin ko na lang. Hindi ako pasensya. Ano kaya papaliwanag ko sa kanya? Gugupit muna ako para mabayaran ko siya. Christopher, kamusta ka? Ang haba na ng utang mo, di ka nagbabayad ah. Boss, pasensya na boss. Nagkasakit kasi ako nung mga ilang araw eh. Kaya di ako nakakapasok eh. Babayaran ko na lang sa susunod. Yan tayo eh, pag sinisingil kayo, ang dami yung dahilan. Hindi nyo ba alam ang due date nyo na ngayon? Sobra-sobra ka na nga, pinabigyan ka ng palugit. Ilang araw ka nang di nagbabayad sa akin. Sobra-sobra na. Ano, ganyan na lang tayo palagi pag sinisingil. Sabihin, walang pambayad. Boss, pasensya na boss. Wala talaga akong pera dito eh. Papasok pa lang ako sa trabaho ko. Ngayon lang ako nakarecover. Yan tayo, ang dami mong dahilan eh. Pag sinisingil ka, ganyan ka. Siguraduhin mo mamaya, magbabayad ka. Babalik ako mamaya, pupuntahan kita. Siguraduhin, makakabayad ka sa akin ha. Boss, di ko mapapangako na mababayaran kita mamaya. Kasi magugupit pa lang ako eh. Pasensya ka na talaga boss ha. Balikan na lang po mamaya. Sige, mamaya babalikan kita. Hindi ba nakikita listahan mo sa akin? Sobrang haba na. Ayan oh, di ba nakikita? Ilang araw nang pabalik-balik sa'yo. Saan ka man nagtatrabaho? Saan barbershop mo? Pupuntahan kita mamaya doon. Boss, dyan lang sa kanto. Pasensya ka na talaga boss ha. Puro pasensya, ang daming dahilan pag sinisingil. Ganyan kayo pag nangungutang eh. Hirap sigilin. Basta mamaya babalikan kita ha. Pupunta ka sa trabaho mo. So kaya yung barbershop na pinagtatrabuho nung may utang sa akin? Alam ko dito yun eh. Dito, eto. Eto nga yung barbershop na yun. Ayun, eto siya. Sisingilin ko na to. Boss, pwede mong makausap yung bata mo? Sige, bossing. Kausapin mo siya. Oh, ano na, gabi na. Sinadya ko talaga magpagabi para masingil kita kasi alam ko may pera ka na ngayon. Sabi mo sa akin, gabi mo ako babayaran. Ang haba na nalistahan mo sa akin, oh. Ilang buwan ka na din nakabayad sa akin.
Ayan, no? 2 months ka nang di nakakabayad sa akin. Tanda ka na ng utang, ano na? Babayaran mo na ba ako ngayon? Bossing, pasensya na. Matumal kasi ngayon yung gupit namin eh. Nakalimang ulo pa lang ako eh. Ito pa lang yung kita ko, 550. So, kulang pa to sa utang ko, bossing. Sino ba namang hindi magagalit sa'yo? 2 buwan ka na nagtatago sa akin. Pag sinisingil kita, minsan wala ka. Hindi ko alam kung saan ka hanapin. Kaya nagdiretso na ako dito ngayon kasi alam ko kumita ka na. Magkano kinita mo? Akin na yan. Sakto na to. Makabawas ka ng utang mo. 2,500 pa utang mo sa akin eh. O, 2,000 na lang. Hindi na ata tinubuan eh. Bossing, baka pwede monteron kahit 150 lang, bossing. Pangkakain ko lang. Wala pa talaga kasi yung aming gupit eh, matumal. Anong tira ng 150? Nung nangungutang ka sa akin, ang saya-saya mo, nakangiti ka pa. Ngayon sinisingil ka, nakamakaawa ka. Paano naman ako? May business din ako. Gusto ko rin kumita ng pera. Hindi na ata tinubuan eh. O, 50 lang sa'yo. Okay na yan. Para makabawas ka naman sa utang mo. 2 buwan ka din nagbabayad eh. 2,000 na lang utang mo sa akin. Sige, bossing. Salamat. Parang asma ng loob mo ah. Parang kinokonsensya mo pa ako. Ikaw na nga nang utang sa akin eh. Sa isang linggo, babalik ako ha. Kukunin ko yung balance ko sa lahat. Tanda mo yan ha. Hoy, Peng. Alam mo kanina, pinapakinggan ko lang kayo. Alam mo, ayoko sabihin na mali ka eh. Pero dapat mong bayaran yung inutang mo sa kanya. Alam mo, siguro yung umutang ka sa kanya, nakangiti ka sa kanya, alam ko yan. Di ba? Ngayon, kung sisingilin ka na, nagtatago ka. Siguro kaya lumaki ang utang mo na ganyang kalaki. Hindi mo masisisi yung naniningil sa'yo. Peng, hindi mo ba alam, tinulungan ka nga niya eh, dahil nagkikipit ka. Dapat mong bayaran yun. Katulad niyan, nagbi-business pa pala yun. Narinig ko pa nga sa kanya na hindi ka na nga niya tinubuan. Ganito na lang, Peng. Sakali magkapera ka, bayaran mo siya para hindi ka napuntahan rito. Alam ko naman yung kuya mo ko eh. Ano lang ah. Kailangan talaga eh. Alam ko yung Peng. Alam ko nga yun, gipit ka. Ang usapan dito, nanghiram ka sa kanya. Nangako ka. Dapat, yung pangako mo, tuparin mo. Kaya, ang isang tao, nasisira sa pangako. Kaya ako, hindi ako nangungutang eh. Hindi ako nangungutang, Peng. Kasi masisira lang ako pag nangako sa isang tao. Pero pag nangako ka sa isang tao, dapat tuparin mo, Peng. Kaya yun lang yung payo ko sa'yo. Bayaran mo yun. Yeah, baka pwedeng salao yung labor ko para mabayaran ko lang siya. Sige, ganito na lang, Peng. Huwag mo nang isanla sa akin yung clipper mo. Ako na lang magbabayad doon. Tapos ako na lang ang bayaran mo. Okay ba sa'yo? Sige, yeah. Okay. Salamat, yeah. O, sige na.